Grabe ang susunod na mga kalaban ng Gilas na national team ng Egypt dahil meron lang naman itong tatlong player na 7-footer at di hamak na mas malaki talaga kaysa sa Gilas Pilipinas. Grabe, walang sawa ang suporta ng mga Pilipino sa Qatar. Punong-puno ng mga Filipino fans ang buong arena. So nabigo nga ang Gilas Pilipinas na manalo sa ikalawang laban nila sa Doha International Cup na kahit kulang na kulang pa ang lineup ng Lebanon ay nagawa pa rin nilang talunan ng Gilas. Hindi pa nga naglaro ang star player nila na si Wael Arakji pero nanalo pa rin ang Lebanon. Ngunit ganyan talaga mga boss dahil ika nga nila ay bilog talaga ang bola at masasabing mas lumakas talaga ang Lebanon at talagang swinerte lang talaga sila kagabi. Pero mas mabigat ang susunod na mga kalaban ng Gilas dahil makakalaban naman nila ngayon ang mga higanteng player ng Egypt. Unang-una na nga sa kanilang lineup, itong nangunguna sa kanilang opensa na si Mohamed Taha. Katunayan ay siya nga ang nagbuhat sa recent game nila kontra sa Lebanon at Qatar kung saan meron nga itong total points sa 2 recent game nila ng 39 points with 8 assists. Isa nga itong 5'10" point guard. Tangan nga nito ang pagiging splash guard na kaya ring pumukol sa tres at merong malawak na court vision na kayang pangunahan ang opensa ng kanyang koponan. At sunod itong si Omar Arabi na may height na 7'2" na kasing height ni Kai Sotto. Ang player na to ay maasahan talaga sa ilalim at masasabing dominante kung maglaro at dahil nga sa haba nito mga boss ay siya ang nagiging rebounding player ng kanyang team. Nakakapag-average nga to ng 24 points and 11.4 rebounds. Sayang nga lang dahil maganda sanang panoorin ang magiging bakbakan nila na Kai Sotto kung hindi lang na-injury si Kai. At ang isa pang 7-footer ng Egypt ay itong si Anas Mahmoud, isang sentro na kayang sumabay sa mga fast break at bilis ng kanyang koponan. Isa rin itong defensive player kaya isa rin to sa magpapahirap sa ating national team. At ang isa pang sigurado magpapahirap sa Gilas ay ang strategy ng Egypt na pinagsasabay nila ang kanilang dalawang 7-footer na player. Kaya madali lang sa kanila ang dominahin ang ilalim. Talagang sasakit ang ulo dito ni Coach Tim Cone. Pero sabi ko nga kanina mga boss, nabilog ang bola. Pakatambakan pa ng Gilas ang Egypt kung magkataon. Idagdag pa natin sa lineup itong kasing laki ni John Mar Fajardo na nagiging bench center ng Egypt na si Mustafa El Mikawi, isang 6'10" big man na kayang magbigay sa Egypt ng mga offensive rebound at depensa. So yun lang nga ang mga player na sa tingin ko ay magpapakamot ng ulo ni Coach Tim at magpapahirap sa ating national team. Sa magiging laban ng Gilas at Egypt ay siguradong mararamdaman talaga natin ang kawalan ni Kai Sotto dahil tatlo ba namang higante ang mga kalaban ng Gilas. Kaya siguradong duduminahin lang talaga ng Egypt ang painted area. Mamayang 1:30 AM nga pala ang magiging laban ng Gilas kontra sa Egypt. Samantala grabe ang suporta ng mga Pilipino sa Qatar na kahit sa second game ng Gilas ay punong-puno pa rin ng mga Pilipino ang buong arena. Pero kahit natalo man ang ating national team kagabi ay magandang laban pa rin ang naibigay ng Gilas at manalo matalo ay still mahal pa rin natin ang ating national team.